Tatang, ayos lang po ba kayo? Ano bang nangyari sa'yo? Nakagat ka ba ng aswang? Isa ka na ba sa kanila? Maraming salamat sa pagtatanggol mo, iho. Lumalala yata ang sitwasyon ng mga aswang dito. Aba! Sa tingin mo, may niligtas ka ng pagtago mo dyan sa luguan ng matanda! Ano nga ba ang tunay na kaligayahan? At paano ba masasabi ng isang tao na nakamtan na niya ang kanyang mga pangarap? Ano nga ba ang pwedeng gawin ng isang tao kapag naharap siya sa isang desisyon na alam niyang makakaapekto maging sa ibang tao? Pakinggan natin ang kwentong handog ng ating kalakbay na si Emong at ang karanasan niya sa aswang sa isang bayan sa parteng Timog, Kabisayaan, taong 1978. Isang magandang araw sa inyo, Karine. Salamat sa palagian niyong paghahandog ng mga kwentong nakakatakot sa aming mga tagapakinig. Tawagin mo na lamang po akong Emong. Nais ko lamang pong maibahagi ito sa inyong mga kwentong aswang. Noong binata pa lamang ako, hindi ko na lamang po babanggitin kung saang parte ito sa Kabisayaan. Bihira din naman kasi itong mabanggit at maaaring ang ilan nga po alam ang lugar na ito. Karine, noong araw, sa kapanahunan ko, maraming bagay pa sa lugar namin ang maaaring hindi ka panipaniwala. Mga bagay na sa akala ng marami ay sa mga kwento lamang mapapakinggan. Mga pangyayari dahil wala pang cellphone noon. Mahirap paniwalaan, ngunit totoong naganap. Isa po akong tindero. Kung anong makita kong sa tingin ko ay bebebenta, ay binibitbit ko. Mula sa mga walis tambo, mga panindang kung ano-ano na nakikita ko sa baryo namin. Kinakausap ko ang mga may-ari nito para payagan akong mailako sa ibang lugar. Tutubuan ko lang ito para kahit papaano ay may kita ako. Hindi ko na naisip pang maghanap ng totoong trabaho dahil sa nakakaraos naman ako sa araw-araw sa hanap buhay kong ito. May mga magulang pa din naman ako. Ang kaso nga lang, nasa malayo. Hindi nila ako matanggap dahil ako ang naging dahilan kung bakit naaksidente ang kuya ko. Dahil sa katigasan ng ulo ko, sa kakulitan ko, pinilit ko si kuya na ako ang magdadala ng motor. Ang kaso nga lang, dahil sa bata pa ako noon, nasa 13 anyos pa lamang yata ako, hindi ko nagawang makontrol yung manibela. Naibangga ko ang sinakyan naming motor. Namatay si kuya mismo sa pinangyarihan ng aksidente at walang araw na hindi ako sinisi nila nanay at tatay. Kaya naman, nang hindi ko na makaya pa na sa araw-araw, naririnig ko ang kanilang paninisi, nagdesisyon akong maglayas. Sa musmus kong edad, sumakay ako ng barko na hindi ko alam kung saan papunta, hanggang sa mapadpad ako sa bayan kung saan nagumpisa akong mabuhay nang walang ibang inaasahan. Maswerte naman ako kahit papaano. May mga taong nagmalasakit sa akin. May ilan pa nga na nag-alok na ihahatid ako sa amin. Pero ang palagi ko lamang na sinasabi, hindi ko na maalala kung saan ako nakatira. Pero ang totoo, hindi ko na nagawa pang harapin ang mga magulang ko. Pakiramdam ko, si kuya lang ang anak nila at wala silang pakialam sa pakiramdam ko. Natuto ako sa maraming bagay dahil sa aking pag-iisa. Nakakahiyaman pong aminin, ngunit natuto akong magnakaw, mangupit at manloko ng tao para lamang makaraos. Pero habang tumatagal ang panahon, habang nagkakaedad ako,
yung pakiramdam na walang takot sa pagnanakaw. Yung pakiramdam na kaya kong gawin lahat ng walang kapalit. Ang kaso nga lang, isang gabi na makasama ako sa mga kaibigan ko, nakasama ko din sa mga pagnanakaw. Nahuli kami ng mga bantay sa pinasok naming bodega. Hindi nakaligtas yung ilan sa mga kasama ko at pinaputukan sila ng baril. Nang tagpong yun, saka ko naramdaman ang takot. Ang takot na mamatay ng mag-isa at wala man lang nakakaalam. Ang takot na makaramdam ng sakit na walang magulang nakakalinga. Kaya nakapagpasya akong itigil na ang pagsama sa mga maling gawain nang mag-15 anyos ako. Hanggang sa mapunta ako sa isang baryo kung saan naman naging mabait sa akin itong tawagin nating si Mang Pedro. Dahil nga sa mag-isa na lamang siya sa buhay, kinupkup niya ako at pinatira sa bahay niya. Isang maliit na kubo sa gitna ng bukid sa gilid ng isang ilog. Ang kaso, noong mag-18 na ako, saka naman pumanaw si Mang Pedro. Natuklaw ng ahas sa gubat habang nangunguha ng kahoy. Kaya naman simula noon, wala akong nagawa kundi ang dumiskarte na naman para sa aking sarili. Natatandaan ko pa nga na noong mga unang buwan na nawala si Mang Pedro at mag-isa lang ako sa kubo sa tuwing sasapit ang gabi, dito ay nakakarinig ako ng mga nakakatakot na tinig, mga yabag sa labas at mga dahong natatapakan ng kung ano. Karine, hindi naman po sa sinasabi kong mga halimaw ito o kung ano paman. Pero kung kayo po ba ang nasa kalagayan ko, mag-isa sa kubo, sa gitna ng malawak na damuhan at bukid na walang ibang kapitbahay, siguro po ay mapapaisip din kayo. Gabi-gabi ko itong dinadanas at gabi-gabi akong nagtatago sa ilalim ng kumot at nagdarasal na sana'y huwag akong pasukin sa aking maliit na dampa. Ang nakakapagtaka nga lang po, kahit anong pagpapaikot-ikot nitong mga nilalang sa gabi, wala po talagang nakakapasok sa bahay. Para bang may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanila na kapag susubukan na nilang pasukin itong kubo, parang napapaso sila. Pero isang beses, nagawang dumungaw ng isa sa mga ito, kaya doon ko nakumpirmang aswang ang dumadaan sa may bahay. Isipin niyo na lamang po na kayo ang nasa kalagayan ko. Nakahiga ako noon sa katre, bahagyang maambon, nang malimpungatan ako at pagdilat ko, kitang-kita ko itong mahabang mukha ng aswang na may magulong buhok. Subalit nang mapahawak ito sa bintana, ganoon na lamang ang pagsusumigaw nito at pagtakbo papalayo sa bahay. Sa kabila ng lahat ng ito, nakasanayan ko na lamang po talaga ang buhay sa gubat. Sinanay ko ang sarili ko na huwag kakalimutang bago pa man mag-alas 5, nakauwi na ako sa bahay. Isang araw, dumating sa aming baryo itong isang pamilya. Patanda na ang mag-asawa at may isang anak na dalaga at isang batang lalaking kasama. Base sa mga usapin ay mula sa Negros ang mga ito at lumipat lamang doon sa bahay ng kamag-anak nilang nasa ibang bansa na din. Sila yata ang pinagkatiwalaan ng bahay. Noong araw, ingat talaga kami lalo kapag may mga bagong tao sa aming lugar. Ayon kasi sa mga matatandang naroroon, dati daw may napadpad na pamilya doon, mababait at matulungin. Huli na nang malaman ng mga mangyayanggaw pala ang pamilya. Mabuti na lamang at natulungan umano sila ni Mang Pedro. Kaya naman hindi nalingid sa kaalaman ko ang angking kakayahan ng matanda pagdating sa mga kakaibang bagay. Isang araw,
Nasa mag-iisang linggo na ito mga bagong lipat nang lapitan ako nitong si Anton, isa sa mga malapit na kaibigan ko. Emong, nabalitaan mo ba? Sabi ng mga kapitbahay mga pamilya daw ng mangkukulam yung mga bagong lipat sa atin. Madaling araw lang kasi lumabas Tapos, ang puputla daw. Parang kulang sa dugo. Di ba, matagal ka ding nakatira sa bahay ni Mang Pedro. Hindi ka ba naturuan ng matanda sa mga pangkontra sa aswang at mangkukulam? Ituruan mo naman ako. Pangungulit nito sa akin. Ikinakatakot niya daw kasi na baka pag-initan siya. Maingay pa naman siya at pansinin. Sa pagkakaalam ko po kasi, madalas na mabagat si Anton kapag nagagawi siya sa mga kakahuyan at mga liblib na lugar. Kaya naman, halos takot ito sa lahat ng bagay na misteryoso. Matagal nga akong nakatira sa pangangalaga ni Mang Pedro, pero hindi niya ako pinayagang makalapit sa mga gamit niya Ang sabi niya, tuturuan niya ako sa tamang panahon. Ang kaso paano ba nga ba niya ako tuturuan gayong patay na siya? Kaya kung gustuhin ko man, di ko alam. Kahit nga ako natatakot Paano na lang kung totoo yung sinasabi mo at magawi yan dun sa may kubo ko? Baka kainin pa ako ng mga yan. Sambit ko naman sa kaibigan ko dahil sa totoong natatakot nga ako. Sobra-sobra na nga ang kaba ko sa mga aswang na palaging umaaligid sa bahay sa gabi na hindi ko alam kung kailan bibigay ang proteksyon ng bahay at bigla akong pasukin ito. Dumagdag pa ang usapin tungkol sa pagiging mangkukulam nitong mga bagong lipat. Sa isip ko, tila mas lalong mababawasan ang oras na pagtulog ko. Tulog manok, ika nga. Kaunting kaluskos lamang ay napapabangon agad ako para tingnan kung sino o ano ang gumagawa ng ingay. Karine, sa kabila po nitong mga panibagong alalahanin sa aming baryo, nanatili pa din akong nakatuon ang atensyon ko sa aking mga gawain sa pang-araw-araw. Hindi naman kasi maaaring tumigil ako ng isang araw lang dahil tiyak na pasmado ang kahihinatnan ko. Matapos naman ang usapan namin nitong kaibigan ko, ay nagtuloy na ako sa daan patungo sa may simbahan sa bayan. Sa araw na yon, mga kakanin ang paninda ko. Sarili kong gawang biko na sa buong ingat ko sa pagluluto ay inaabot ito ng 2 hanggang 3 araw bago masira. Isang sikretong proseso na itinuro ni Mang Pedro para mapatagal ko ang buhay ng mga paninda kong kakanin. Siyempre po, binabagay ko naman sa panahon ang paninda ko. Kapag tag-init, nagtitinda ako ng mga pamaypay. Kapag tag-ulan naman, tigil tinda dahil walang masyadong tao sa labas. Kapag taglamig naman, mga kakanin ang paninda ko. Mas humahaba ang buhay ng mga paninda sa malamig na panahon. At kapag wala akong mga ganitong paninda, sa gubat ang tungo ko para sa mga kahoy na itinitinda ko sa gilid ng kalsada bilang panggatong. Minsan, iniiwan ko pa ito sa mga tindahan para naman hindi ko kailangang bantayan ng buong araw. Nang bandang hapon naman na, habang nasa daan akong pauwi, ay nakasalubong ko itong matandang padre de pamilya noong mga bagong lipat. Gaya ng turo ni Mang Pedro noong nabubuhay pa siya, lagi kong uunahan sa pagbati ang mga hinihinalang aswang at mga alagad ng dilim. Kaya naman kahit hindi ko alam ang ngalan nito ng Ginoo, ay binati ko ito. Magandang hapon po! Mukhang aabutin na po kayo ng dilim sa daan ha. Mag-iingat po kayo! Wika ko. Napahaba ang mga sinabi ko. Ang dapat ko lamang sanang sabihin ay magandang hapon. Pero ewan ko ba at kung ano-anong naisambit ko dito. Nag-angat lamang ito ng sombrero at nginitian ako. Ni hindi nagsalita at maya-maya naman ay nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa may mapunong parte ng daan.
Ano kayang gagawin ng matanda sa kakahuyan sa ganitong oras? Binabalak ko sana na sundan itong matanda sa kung ano ba ang gagawin niya sa gubat na hindi naman itong kabisado. Yun nga lang po, nang muli kong lingunin itong matanda ay wala na ito. Parang isang bula lamang na naglaho sa paningin ko. Parang napaka-imposible dahil sa marahan lang naman itong naglalakad at kalalampas lamang sa akin. Dahil sa nangyari po ay nakaramdam ako ng panginginig at agad na akong tumakbong pabalik sa bahay ko. Emong, pre, saan ka pa naggaling? Ba't ka ba nagpapagabi? Hindi mo pa ba nababalitaan? Si Mang Toto, dinagit ng aswang kagabi. Nagulat daw yung mga angkan nito at asawa nang makarinig ng kalabog sa bubungan nila. Kaya naman, dinabas nila. Doon daw nila nakitang tangay-tangay ng isang aswang itong si Mang Toto. Hindi pa nahanap hanggang ngayon Kaya kutob ng karamihan, nilapa na ng aswang. Kaya delikado kung nasa labas ka pa ng ganitong oras. Mabuti kung malapit yung bahay mo dito. Nakalimutan mo bang nasa may paanan pa ng bundok ang uuwian mo? Maya-maya ikaw naman ang dagitin nitong aswang. Tiyak na mayayari ka talaga. O eto, magbitbit ka ng asin at bawang. Sakaling makatagpo ka ng aswang, huwag mong bibitawan yung mga pangontra ha. Tiyak na makakatulong yan sa'yo. Nag-aalala itong si Anton para sa kanyang kaibigan. Madalas kasing laman ng usapan noon si Emong nang mamatay si Mang Pedro. Maraming nag-alok kay Emong para mabigyan ng tulong at pansamantalang manirahan sa mga bahay ng kanilang kabaryo. Subalit, palaging tumatanggi si Emong. Ayon pa dito, tanging bilin sa kanya ni Mang Pedro ay ang pag-ingatan ang lupang maiiwan niya sa binata at kailanman wag na wag itong aabandonahin. Ayon pa dito, ay magsisilbi itong tulong para sa kanilang mga kabaryo. Bagamat hindi na unawaan ni Emong ang ibang detalye, ang alam niya ay hindi niya pwedeng iwanan ang bahay. Maraming salamat sa iyo, Anton. Ikaw din mag-ingat ka ha. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Kanina nasalubong ko yung tatay ng bagong lipat, yung matandang lalaki. Ano nga ulit pangalan nun? Nakita kong patungo dun sa kakahuyan sa may papalabas ng bayan. Tapos, biglang nawala. Hindi ko naman sinasabing siya yung aswang. Pero, mas mabuti na nag-iingat, diba? Oh, siya, sige na. Uuwi na ako. Baka kung ano pang sumalubong sa akin Sambit ko naman dito sa kaibigan ko. Dahil sa tansya ko ay halos mag-aalas 5 na. Kailangan nasa loob na ako nito ng kubo. Siguro, naisip nyo kung bakit hindi ko na lamang lagyan ng matibay na bakod itong lupa ni Mang Pedro. Total, hindi ko naman pala pwedeng iwanan. Ang kaso nga lang po, kabilin-bilin na ni Mang Pedro na wala akong gagalawin sa bakod. Maaari akong magdagdag na mga harang sa mismong bahay o kaya magpalit ng bubong at mga dingding. Ngunit, wag na wag ko daw balaking sirain ang bakod at ang mga buhay na puno na nagsisilbing poste nito. Yun daw kasi ang magpoprotekta sa akin at maglalayo sa mga kapahamakan. Sa tingin ko ay ito ang aktibong kalasag na pumoprotekta sa akin. Kaya naman, kahit pabalik-balik doon ang mga engkanto at aswang, tanging pagdungaw lamang ang kaya nito. Ngunit hindi nila ito magawang pasukin. Tila ba hanggat nakatayo yung bakod, wala silang pwedeng gawing masama sa akin. Kaya hindi ko pinangarap na pakialaman ito. Dumating ako nito sa bakuran nang may 3 minuto na lamang ay alas 5 na. Nagmamadali na akong makapag-iwan ng pausok na kamangyan sa labas ng pinto at makapagkandado. Ganito kasi ang araw-araw kong gawa. Akala mo'y laging nakikipagkarera sa kamatayan. Minsan po kasi na inabot ako ng alas 6 ng gabi na nasa labas pa ng bahay, kamuntikan na din akong madagit ng aswang. Mabuti na lamang noon, buhay pa si Mang Pedro
Nagawa ako nitong maagaw sa aswang gamit ang kanyang mga orasyon. Yun ang naging umpisa kung bakit labis ang pagpapahalaga ko sa oras. Katulad ng dati, nag-umpisa akong makarinig ng mga tinig na nag-uusap, mga paang tumatapak sa mga tuyong sanga at dahon, at mga malalaking pakpak na pumapagaspas sa paligid ko. Tila ba hanggang doon lamang sila at hindi nila magawang lumampas sa lupain namin? Tila may kung anong humahatak sa kanila na doon manatili, parang mga gamo-gamo na naaakit sa liwanag. Ang naging problema nga lang po ng gabing yun, may bumulabog sa kakahuyan malapit sa kubo ko. Isang tinig ng lalaki na wari mo ay sinasalakay nitong mga aswang. Layuan niyo ako, mga aswang! Sa tulong ng hiyas na ito, ay layuan niyo ako! Sambit nitong tao na pinaikutan ng mga nilalang. Naririnig ko naman ito, ngunit hindi ko man lang iniisip na tulungan ito. Minsan na kasi akong naloko ng mga aswang sa pagpapanggap ng isa sa mga ito bilang isang dalagang naliligaw sa gubat. Sinubukan ko itong tulungan, ngunit nang tumalikod ako, ay kamuntikan na akong masakmal nito. Kaya naman iniisip ko na maaaring pareho lang ito. Nagpapanggap itong matanda at oras na tulungan ko ito, ay bibiktimahin lamang ako nito. Saklolo! Tulong! May tao ba dyan sa kubo? Tulong! May mga aswang dito! Muling sigaw nitong lalaki. Nang tutukan ito ng ilaw ni Emong, nakita niya itong yung matandang padre de pamilya na bagong lipat. Duguan na ang mukha nito at ang mga kamay sa pagsangga sa pag-atake nitong mga aswang. Patuloy sa pagsigaw na itinataboy ang mga aswang gamit ang kanyang hiyas. Ang hiyas na tila peke naman ay hindi gumagana. Dito ay nabahala na po ako para sa kaligtasan nitong matanda. Hindi ko na malaman kung tutulungan ko ba ang matanda o hahayaan na lamang dahil sa baka patibong lang ito. Subalit, nakita kong umiiyak itong matanda sa takot. Kaya naman, sumugal na lamang ako at sinigawan ko itong matandang pumasok sa bakuran ng bahay ko. Tatang! Pumasok kayo sa bakuran ko! Hindi ka nila magagalaw dito! Bilisan nyo! Sabay takbo ko sa kusina at kinuha ko itong matalas na itak. Naghanda ako dahil baka sakaling patibong itong titiyakin kong aasintahin ko ang liig nitong matanda. Oras na salakayin ako. Ang kaso nga lang, nang muli ko itong silipin, naroon ito't nakahandusay sa loob ng bakuran at tila pa hinihika. Tatang! Ayos lang po ba kayo? Ano bang nangyari sa'yo? Nakagat ka ba ng mga aswang? Isa ka na ba sa kanila? Tanong ko habang nakatutok dito ang itak. Maraming salamat, iho. Hindi ako nakagat. Kanina pa kasi akong tumatakbo doon sa unahang kakahuyan. Nangunguha lang sana ako ng mga dahon sa gubat na maaari kong ipanghalo sa ginagawa kong timpla ng lugaw. Ang kaso, hindi ko na malayan na dumilim na pala. Saka pa lamang ako nagumpisang maglakad na pabalik sa kalsada. Ang kaso'y naligaw ako. Hindi ko na mahanap pa yung daang pinanggalingan ko. At maya-maya may malaking kabayong tao ang nakita kong nakangisi sa akin. Kaya napakaripas ako ng takbo. At ito lang na iilang dahon ang naisalba ko. Saka naman, noong nagpahinga ako sa isang puno, akala ko nung una tuyong puno lamang. Tapos biglang gumalaw. Saka ako napagtanto na aswang itong kaharap ko. Buong akala ko gagana itong hiyas na binigay sa akin nung matandang palaboy sa lugar namin sa Negros. Ang kaso, napeke yata ako nung matanda. Mahabang paliwanag nitong matandang nagpakilalang Mang Betong. Ayon sa kanya, ay magaling siya sa pagluluto ng lugaw at pinipilahan ito sa kanilang probinsya. Ang kaso nga lang,
dahil sa inggit ng ibang mga nagsigaya sa tinda niya. Isa dito ay mula sa angkan ng mga aswang na kanyang nakaalitan. Kaya nag-umpisa silang tugisin kami. Mabuti na lamang natulungan kami ng mga kapitbahay namin. Tumakas kami sa angkan nito papunta sa daungan. Saka kami nakatakas at dito tumuloy sa bahay ng bunso kong kapatid. Ang kaso pala, pati pala dito may mga aswang din. Kung nagkamali pa pala ako ng liko kanina, tiyak nahapunan na ako ng mga aswang. Pero iho, hindi ka ba natatakot na mag-isa ka lamang dito sa kubo? Nakakabilib na nakakaya mong matagalan ang mga pagpapakita ng mga aswang dito sa lugar mo. Mahabang wika sa akin nitong matanda. Kita ko pa ang patuloy na panginginig ng mga kamay at tuhod nito. Indikasyon na totoong takot siya at hindi siya kaisa ng mga aswang na nasa labas. Habang naghahanda naman ako ng pinapakulo kong salabat, ay nagawa kong matanong ito. Walang galang po, Mang Betong. Pero kasi, pagpasensyahan nyo na kung matagal bago ko yun natulungan . May mga usap-usapan po kasi sa baryo na pamilya daw po kayo ng mga mangkukulam. Kaya naman, iwas sa inyo mga residente ng baryo. Isa pa, lumitaw yung aswang na nandagit sa isang kabaryo namin nang dumating kayo. Kaya naman po, hindi maiwasan ng pagdudahan kayo. Bakit po kasi laging madilim kayong lumalabas? At minsan madaling araw pa. May tinatago po ba kayo? Hindi ko maiwasang magtanong dito dahil sa gusto kong malaman ang lahat. Nais kong maintindihan kung bakit sila nabansagang mga mangkukulam dahil mukha naman silang mabait. Totoo naman ang sinabi ko sa matandang ito. Nakikita kong mabait ito at isa pa'y awang-awa ako dahil nanginginig ito sa takot. Hinintay kong kumalma ng tuluyan si Mang Betong. Saka ito na ang nag-umpisang magkwento. Maaaring ang tinutukoy ng mga kababaryo mo ay nang may makakita sa amin na may pagpapausok na ginagawa sa paikot ng bahay bandang 3:00 ng madaling araw. Alam mo kasi, may paniniwala kami na malakas ang mga espiritu at masasamang elemento sa pagpatak ng 3:00 sa madaling araw. At dahil nga sa lapitin ng mga anak ko ng mga kung ano-anong engkanto, kaya noon pa man sa aming lugar sa Negros, ginagawa na namin ito upang huwag kaming lapitan ng mga kumukursanada sa aming mga anak. Hindi ko naman masisisi mga kabaryo mo . Kahit sino naman matatakot, kahit ako, natatakot ako sa ginagawa namin. Minsan na nga kasi kaming nakakita ng isang maitim na uri ng aswang na napakatangkad at dumudungo sa bahay namin. Pero kaysa naman malapitan ng mga anak ko nagsasakripisyo ako. Ang kaso nga lang ganun na nga ang kapalit. Mapagbintangan akong gumagawa ng mga demonyong gawain at mga gawaing makakaliwa dahil sa doon naman talaga nagsimula ang ginagawa kong ritual mula sa isang puting mangkukulam, ang orasyon. Ayon pa sa matanda, normal nang matakot ang mga tao sa mga bagay na hindi nila maunawaan at bago sa kanilang paningin. Pero ginagarantiya umano nitong si Mang Betong na purong tao sila. Kasi bakit pa daw ba sila magtitinda ng lugaw na puno ng mga sili at bawang sa pagluluto nito kung aswang sila o sugo ng kadiliman? Isa pa ayon kay Mang Betong, bilang ganti daw sa pagkakaligtas ko sa kanya, kapag nagbukas na ang lugawan nila sa bayan, ay maaari akong kumain doon ng libre. Medyo asiwa pa ako, pero kasi pati yung mga luya na pinapakuluan ko ng maayos ay kalbado nitong iniinom. Kung kaya, buo na ang pasya ko na pagkatiwalaan nito. Sa labas ay patuloy ang mga aswang at tila labis ang galit nito na hindi nila nakuha at nakain itong matanda. Nagpatuloy kami sa pakikinig at pagsilip-silip sa labas. Sa maniwala kayo't sa hindi, noon ko lamang nakita ang isang aswang na napakalaki ng bunganga at nagpupumilit na papasukin siya. Galit ito at palautos. Hindi ko masigurado kung lalaki ba ito o babae,
Pero kasi nakakatakot ang boses niya. Mahabaging ama, nakakatakot naman ang itsura niya. Anong meron dito sa kubo mo at hindi ka nila magawang pasukin? Nakakabangha. Nagpapaikot-ikot lang sila na wari mo may harang sa bahay na ito. Nagtatakang wika sa akin ni Lolo Betong. Doon na po inabot ng umaga ang matanda. Panay pagkukwento na lamang nito tungkol sa kanyang kabataan at sa mga karanasan niya. Nalibang naman ako sa pakikinig sa mga kwento niya, kaya naman napakwento na din ako sa aking mga pinagdaanan. Ang mabuti pa ho samahan ko na kayong papunta sa baryo. Maghahanap din kasi ako ng maititinda. Hindi ako nakapagluto kaninang gabi. Alam niyo na, kailangan maghanap buhay para sa pagkain. Pagyaya ko dito sa matanda nang magbukang liwayway na at mawala na ang mga nilalang sa labas. Araw-araw bang ganito ang gawa mo? Nakakahanga ka. Iho, suhestyon ko lang naman. Depende kung magugustuhan mo. Pero kasi sa susunod na linggo uumpisahan ko na ang pagtitinda ng lugaw sa may malapit sa plaza. Kung kakailanganin ko ng katulong sa pagtitinda at tagabuhat, ano kaya kung ikaw na lang ang kunin ko? May sahod ka sa akin at libre ng pagkain mo sa maghapon. Sa mga tinuran sa akin ni Mang Betong, sobra ang kagalakan ko. Sino ba naman ang aayaw sa trabaho na bukod sa may sahod na ako, libre pa sa pagkain? Kahit palugaw yan sa maghapon ay ayos lang sa akin. Basta hindi kakalam ang sikmura ko. Talaga po, Mang Betong? Abay, hindi ko na po tatanggihan yan ha. Akin na yung trabaho bilang katulong nyo pa sa lugawan. Ayos to. Makakapag-ipon ako para sa pagkukumpuni ng bahay ko. Naisip ko kasi, dahil malilibre na ako sa pagkain sa araw-araw, hindi ko na halos magagalaw ang ipapasweldo sa akin nitong matanda. Ibig sabihin, makakapag-ipon talaga ako. Nang araw din yon, pagdating namin sa baryo, ay biglang nagkatinginan ang mga taga roon, nagbulungan at tila ba tungkol ito kay Mang Betong. Mawalang galang na ho sa inyo tanda ha. Pero saan ka ba kagabi? Patagal na kami nagdududa tungkol sa pagkatao mo. Kagabi, may nabiktima na naman sa daan pa uwi dito. Isang dalaga ang dinagit ng aswang at hindi na matagpuan pa. Parang nagkataon naman na hindi ka namin nakita dito sa baryo magdamag. Pagwiwika ni Mang Gardo sa matanda, nawari mo pa ay nambibintang. Tila idinidiin nito ang matanda bilang salarin sa pagkawala ng dalaga na di umano ay kinuha ng aswang. Kaya naman sumabat na ako sa usapan. Mawalang galang na din po, Mang Gardo. Pero mali naman po yata ang pagbintangan mo si Mang Betong. Nasa kubo ko po siya kahapon pa ng hapon. Hinahabol ng aswang sa kakahuyan. Kaya doon na nagpaumaga sa bahay ko. Kaya imposibleng siya ang tinutukoy niyong aswang. Matapang ko namang depensa para sa matanda dahil sa totoo naman talagang nasa kubo ko siya. Sinabi ko pa nga sa mga naroroon na kung aswang siya, dapat hindi niya nagawang inumin yung salabat na inihain ko. Muling nagbulungan ang mga residente at nakumbinsi sa mga sinabi ko. Alam kasi nilang hindi ako sinungaling na tao at mapagkakatiwalaan. Napaismid naman itong si Mang Gardo. Tila napahiya kasi siya sa mga tinuran ko. Masyado kasing mapapel itong lalaki at gusto niyang siya lagi ang bida sa aming baryo. Subalit sa pagkakataong yon ay napahiya siya. Kaya naman pakiramdam ko ay sumama ang loob nito sa akin. Pero hindi ko naman kasi makakayang makinig na lamang habang idinidiin niya si Mang Betong sa mga bagay na hindi niya ginawa. Maraming salamat sa pagtatanggol mo, iho. Lumalala yata ang sitwasyon ng mga aswang dito. Bakit walang ginagawang aksyon ng kapitan nyo? Bakit walang pagrorondang nagaganap sa gabi? Para naman sa seguridad ng lahat. At saka, walang panukala tungkol sa aswang kaya naman hindi ito siniseryoso ng mga residente. Dahil kung may ordinansa ang baryong ito, di sana walang nagpapaabot ng gabi sa labas. Wala sanang madadagit.
Wika nito sa malakas na boses. Upang marinig naman ng mga kabaryo namin, tama ang matanda. Kung may ginagawang aksyon lamang ang kapitan namin, di sana'y maiiwasan namin ang mga pag-atake nitong aswang. Pero tila maging ang kapitan ay walang pakialam. Mabuti na lamang sa mga sinabi ni Lolo Betong, nagkaroon ng dahilan ang mga residente upang magreklamo sa kapitan. At tuloy nga ay nagpanukala ito sa ibayong pag-iingat sa gabi at nagkaroon ng 2 grupo ng mga kalalakihan na salitang rumoronda sa aming baryo. Unti-unti ay nawala ang mga mata ng mga kabaryo ko sa pamilya ni Lolo Betong at sumapit ang araw na nagbukas siya ng lugawan sa plaza. Noong una ay kaunti pa lamang ang bumibili, subalit nang maglaon, 2 araw lamang ang lumipas, umpisa nang magbukas kami, ay dinumog na ng mga mamimili ang lugawan. Ang ilan pa ay nakakailang ulit ng pagkain ng lugaw. Nawari mo pa ay noon lamang sila nakakain ng ganoong klaseng lugaw sa buong buhay nila. Tuwang-tuwa naman po ako dahil sa mabilis naming mapaubos ang lugaw. Napakalalambot kasi ng karne at malinamnam na tunay ang timpla nito. Nong, ayos yung nakuha mong trabaho ah. Sikat yung lugawan ni Mang Betong sa lugar natin, pati sa mga karatig na baryo. Ay, sarap kasi nung halo nilang karne. Baboy ba yun o baka? Pagtatanong ni Anton sa akin, isang umaga ng Biyernes, habang nakaupo ako sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Inaantay na dumating si Mang Betong mula sa pangunguha nito ng mga di umano ay mga dahon na sekretong sangkap ng kanyang lugaw. Tama ka. Maswerte nga akong tinulungan niya akong magkatrabaho. Ang totoo niyan, hindi ko din alam kung baka ba yun o baboy. Hindi kasi ako tumutulong sa pagluluto nito. Mga anak niya yung katuwang niya. Doon lamang ako sa pagdadala nito sa plaza at tumulong doon. Pero sa tingin ko, baka yun eh. Hindi kasi ganun ang lasa ng baboy, di ba? Tsaka halos puro laman at walang taba. Kaya naman, napakasarap ng lugaw eh. Sana'y malaman ko kung paano nila ito ginagawa. Para naman balang araw, ako naman ang magtitinda kahit sa ibang lugar lang o kaya ilalako ko. Ito ang naisip ko dahil sa malakas talaga ang benta namin. Ang kaso, hindi naman ako pinapayagang tumulong sa pagluluto nito dahil sa iniingatang sekreto daw nila ang sangkap sa paggawa ng kakaibang uri ng lugaw. Hindi ko naman masyadong inabala pa ang sarili ko sa pag-iisip nito. Ang importante sa akin, nakakakain ako sa araw-araw at sumasahod na ako. Ang napansin ko lamang po sa lugaw ni Mang Betong ay itong mga maberde-berdeng pulbos na sa palagay ko ay mula sa mga sinasabi niyang dahon na kanyang kinukuha sa kagubatan. Kahit man lang sana yung mga sekretong sangkap mula sa gubat na malaman ko, magiging malaking tulong na yun sa akin. Sa isip-isip ko pa, nang bigla akong tawagin nitong si Mang Gardo, naroon ito at tila nakapila sa pagbili ng lugaw. Bong, ako na nga unahin mo. Ipagbalot mo kanyang lugaw. Huwag mo nang timplahan pa. Dagdagan mo na lamang ng karne at nagugutom na ako. Utos nito sa akin. Kaya naman agad na akong tumalima bago pa ito mag-ingay doon. Total, ay katulong din naman namin yung isa sa kanan ni Mang Betong, kaya hindi ako masyadong natataranta sa mga gawain. Ang nakakagulat nga lang, noong sumunod na hapon ay bumalik ito si Mang Gardo. Nagrereklamo at may ipis daw yung lugaw na binili niya sa amin. Nagsisigaw ito sa harap ng tindahan, kaya naman hindi maiwasan na yung ilan ay mandiri at umalis sa lugawan. Nagkakamali po yata kayo, Mang Gardo. Ako mismo ang nagbalot ng mga lugaw na binili nyo. Katulad nga ng sabi nyo, walang timpla lang ibigay kaya malinaw pa sa sikat ng araw na alam kong walang ibang nakahalo doon. Lalo na yung ipis na sinasabi ninyo. At saka, mahirap paniwalaan ang kwento gayong wala kayong pruweba. Sa lahat ng bumili dito,
Kayo lamang ang may natatanging nagreklamo ng ganyan. Ako na pong nagsasabi, malinis po ang lugawan at may permiso kami. Muling napaisip ang mga tao dahil sa alam kong may punto ako. Walang ebidensya si Mang Gardo at pawang pagpaparatang lamang ang ginagawa niya. Saka namin nalaman kung bakit niya yun ginawa dahil ilang araw nga lang ang nakalipas ay nagbukas din ito ng lugawan niya sa tapat namin at may kasama pang barbecue. Tingnan mo nga naman. Kahit saan ka talaga magtungo ay may mga taong kauri ni Gardo. Pilit na manghihila ng kapwa pababa para sa pansariling interes niya. Sana lang naman at maging matagumpay ang lugawan niya at huwag langawin. Sambit naman ng matanda. Bili na kayo! Subukan niyo ang lugaw ko! Mas marami ang karne nito at mas mura! Hindi kayo magsisisi! Mayabang na sigaw ni Mang Gardo. Ang kaso nga lang, nagtaka kami, maging ang mga mamimili, dahil nang may sumubok na bumili doon, ay naubusan daw sila ng kalamansi, gayong kabubukas lamang ng lugawan nila. Ang kaso nga lang, noong uurong na sa pagbili itong lalaki, nagalit si Mang Gardo. Hindi daw pwedeng kansilahin ang binili nitong lalaki at malulugi siya. Nagmatigas naman itong lalaking mamimili at sinabing hindi siya maaaring pilitin at irereklamo niya ito sa ginagawa. Galit na galit si Mang Gardo, nakamuntikan pang sugurin ng pagtaga yung lalaki. Mabuti na lamang at nakatakbo ito. Dahil nga doon, pilit ang pag-iwas ng mga mamimili sa tindahan nito. Kaya naman ilang araw lang ay tumigil na ito sa pagtitinda dahil sa wala ni isang bumibili sa kanya. Isang hapon, habang papasara na kami ng aming pwesto, ay nakita namin itong si Mang Gardo na nakatanaw mula sa isang pwesto na wari ay nagkukubli. Tila umiiwas itong makita namin. Ang kaso nga lang, lantad na lantad siya at nakamasid lamang na tila inaabangan ang pag-alis namin. Eto namang si Mang Betong ay kinukutuban tungkol kay Mang Gardo. Alam mo, Emong, iba ang kutob ko dyan sa Gardong yan. Halatang hindi gagawa ng mabuti. At saka parang may hindi normal sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Hindi naman sa paninira pero alam ko ang pakiramdam na ito. Subok lang naman pero ang mabuti pa, maglagay ka ng isang supot ng asin sa taas ng pinto ng pwesto natin. Kutob ko lang ito, pero mukhang balak na pagdiskitahan niyang lalaki ang mga gamit natin dito sa pwesto. At isa pa, matagal ko nang napapansin ang hindi nito pagtitignang diretso sa mata ko kapag kinukompronta niya ako. Tila yata iniiwasan niyang makita ko ang refleksyon ko sa mata niya. Kung tama ang kutob ko, maaaring siya ang aswang na gumagala dito sa lugar niyo. Pero maaaring mali din ako. Malalaman natin yan bukas. Sambit ng matanda. Ang ginawa ko ay naglagay ako ng mga nakabukas na supot ng asin sa pinto at bintana ng lugawan namin. Sakaling may magbukas nito at pwersahang pumasok ay maliligo ito sa asin. At kung tama nga si Mang Betong na aswang itong si Mang Gardo, ay tiyak na magbubutil-butil sa kanya ang asin at magkakaroon ng marka. Umuwi kami bandang mag-alas 3:30. Mag-aalas 4 na nang makarating kami sa baryo. Ako naman, nagtuloy na sa bahay. Masayang naglalakad dahil sa pabalot na lugaw. Naparami ang natira, kaya madami din ang naiuwi ko. Kinaumagahan. Uy, Emong! Kumusta? Nahuli na daw yung aswang kagabi sa kabilang baryo. Nahulog daw sa patibong ng mga taga doon. Tinangkang biktimahin yung buntis. Ang kaso, nandun pala nakaabang yung mga kamag-anak. Kaya yun, puro taga daw ang inabot. Ang kaso nga lang, nagwala kaya nakatakas.
pero hindi na daw yung magtatagal dahil sa lalim ng mga sugat. Mabuti nga sa kanya, para naman mawala ng salot sa bayan natin. Bungad sa akin ni Anton 1 linggo. Wala kaming tinda ng araw na yon dahil sa pahinga namin ito. Kaya naman ang naisip ko ay magtungo sa gubat upang manguha ng mga panggatong na maibibenta. Mabuti nga sa aswang na yon. Kung sakaling mabuhay yon, malalaman din natin na siya ang aswang dahil sa mga sugat nun, diba? Pero sana wag nang mabuhay pa. Tama na yung mga nabiktima yung mga tao dito. O sige na, mangunguha pa ako ng mga pangbentang kahoy. Bandang papalabas na ako ng baryo namin ito, patungo sa kakahuyan, nang mapansin kong tila yata sarado ang bahay nila Mang Betong. Parang walang tao sa loob. Kaya napapaisip ako kung nasan sila nagtungo. Pero baka lang namasyal din, tutal ay wala kaming tinda. Kaya nagtuloy na ako sa gubat. Nalibang ako sa dami ng mga kahoy na naroon at tuyong-tuyo na. Walang kumukuha, gawa ng ako lang naman talaga ang nagtsatsaga dito. Ang kaso, dahil sa naging abala sa lugawan, ay 1 buwan na bago ko nabalikan ang kakahuyan. Dire-diretso lamang ako sa pangunguha. Nakakailang bugkos na ako nang maisipan kong mamitas muna ng mangga. Sa puno nakita kong hitik na sa bunga. Karine, hindi ko na sana ginawa ito dahil nang makaakyat ako, habang libang na libang sa pagkain ng mangga sa taas ng puno, bigla na lamang po akong nawala sa balanse, dahilan para mahulog ako at mawalan ng malay tao. Nang magkamalay ulit ako, ay madilim na ang paligid. Sa madaling sabi po ay inabot na ako ng gabi sa loob ng kakahuyan. Bagay na labis kong ikinabahala. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na naabutan ako ng dilim sa labas. Hindi ko alam ang gagawin ko. Taranta ako sa mga naririnig kong ingay sa gubat at mga kaluskos. Nahihilo man ay sinubukan kong hanapin ang daan para makabalik sa baryo namin. Ngunit nanlalabo talaga yung paningin ko noon. Hanggang sa marating ko itong may makakapal na kawayan. Bigla po akong natigilan nang may marinig akong nag-uusap sa di kalayuan. Anong gagawin natin? Nagawa na nilang masakote si Matyas. Wala nang ibang natitirang mangunguha ng mga karne para sa paninda mo. Hindi ako pwede. Ayokong magaya kay Matyas at mukhang pinaghihinalaan na din ako sa baryo. Maghanap ka na lamang ng ibang mautusan. Yung aswang na hindi palpak. Yung ginawa ni Matyas, kahit alam niyang alanganin yung buntis, pinilit niyang sugurin. Kaya tama lang sa kanyang kamatayang sinapit niya. Ito ang mga salitang narinig ko mula sa napakapamilyar na tinig na hindi ako maaaring magkamali. Alam kong si Mang Gardo ito, subalit sino kaya yung kausap niya? Sa kakapilit kong makita at maaninagan ito, ay hindi ko sinasadyang natapakan itong tuyong kawayan na gumawa ng napakaingay na paglagatok ng maputol. Sinong nariyan? Mukhang may nakarinig sa usapan natin. Madali ka! Hindi ito maaaring makalabas dito sa gubat. Patayin mo na agad pag nakita mo! Utos ni Mang Gardo sa kausap niya. Agad naman akong kumaripas ng takbo. Hindi ko alam kung saan pupunta, pero basta kailangan kong makalayo sa mga ito. Walang duda na sila nga ay mga aswang at itong si Mang Gardo ay kaisa nila. Ang nakakapandiri lang ay ang malaman kong itinitinda nila ang mga karne ng taong nauhuli nila. Pero saan at sino itong kasabwat niya? Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makakaya ko. Hindi ko na inisip kung saan ako mapapadpad. Basta ang importante, huwag akong mahuli. Ngayong alam ko ng aswang nga si Mang Gardo,
ay magiging mas madali na ang lahat sa akin. Kailangan ko na lamang na maisumbong ito sa kapitan para magawan ng aksyon. Tumakbo ka hanggat gusto mo, pero hindi ka makakapagtago sa amin kung sino ka man. Hindi matatapos ang gabing ito. Titiyakin ko mapapaslang kita at magpapakabusog ako sa mga lamang loob mo. Malas mo lang at napadpad ka pa sa gubat. Naririnig ko ang pagsigaw ni Mang Gardo. Galit na galit ito at tiyak na oras maabutan ako ay kamatayan na lamang ang sasapitin ko. Nang makapunta ako sa kalsada, alam kong papunta ito sa plaza, kaya namang mabilis akong tumatakbo. Kahit sana marating ko yung pwesto namin at kung suswertihin ay naroon pa yung mga asin na nilagay ko. Halos parang lumulutang na ang pakiramdam ko sa sobrang takot. Dinig ko na kasi yung mga lakhak ni Mang Gardo na papalapit ng papalapit sa akin. Mabuti na lamang ilang minuto pa ang lumipas ay narating ko na itong pwesto. Tila yata hindi naman ito nagalaw at hindi pinakailaman ni Mang Gardo. Marahan kong binuksan ang pinto upang masalo ko itong asin. Kinuha ko pati yung mga nasa may bintana at dinampot itong itak na naroroon sa may baba ng pinagtambakan namin ng basura. Aba! At sa tingin mo'y maliligtas ka ng pagtago mo dyan sa lugawan ng matandang si Betong? Nakakatawa ka! Sambit nitong si Mang Gardo, pero hindi pa din nagsalita ang kasama nitong naroon din at dinig ko ang paglalakad sa labas. Tama nga si Mang Betong sa hinala niya sa'yo. Isa kang aswang, Mang Gardo. Oras na malaman ito ng kapitan. Titiyakin kong mananagot ka. Ikaw pala ang matagal nang nambibiktima dito sa bayan natin. Akma na sanang susugod itong si Mang Gardo nang salubungin ko ito ng saboy ng asin sa muka. Sa dami ng hawak kong asin, nakain pa niya ito sa laki ng kanyang bunganga. Agad na paatras itong aswang at nagkukumahog na alisin yung asin sa bunganga niya. Pero inundayan ko na ito ng pagtaga sa liig niya habang natataranta siya. Isang solidong pagtama sa laman niya ang naramdaman ko sa pagtaga ko. Labis ang paghiyaw nito, habang ako naman ay nakatuon sa kanya ang paningin. Nakalimutan kong may isa pa palang aswang ang naroroon. Kamuntikan na ako nitong madagit. Mabuti na lamang ay tumama ito sa yero ng lugawan, kung kaya't nagawa ko pang makaiwas. Mas mabalasik ang itsura nito. Tila napapanot na ang ulo at naglalangis ang katawan. Hindi ito nagsasalita at panay pag-aatake lamang sa akin. Nang biglang makarinig ako ng boses, mga tinig mula sa di kalayuan. Dito ko na nakita si Mang Betong at sila Anton, kasama ang ilan pa naming kabaryo. Ang nangyari pala, may isang kabaryo namin ang nakakita sa akin noong nasa kalsada ako at tumatakbong papatakas dito sa mga aswang, kaya tinawag niya ang mga kabaryo namin para sumaklolo. Nang mawala sa akin ang atensyon nitong aswang, ay isinabi ko sa kanya yung asin at tila tumama sa mata niya. Kaya naman, dong lumipad siya. Hindi niya nakitang papabangga siya sa puno. Nang bumagsak ito, ay agad na dinumog ni Mang Betong. Hindi na nila binigyan pa ng pagkakataong makatakas ito. At nang maglaon nga, ay pinagtabi nila itong aswang at iginapos. Balak nilang hintayin ang umaga upang malantad ang katauhan ng dalawa. Mabuti na lamang at naabutan ka naming buhay pa, iho. Nagulat nga kami nang magsisigaw itong si Tekla sa baryo. May aswang daw na humahabol sa'yo. Sinong mag-aakalang dito ka sa lugawan magtutungo? Sambit ni Mang Betong habang nakaakbay sa akin. Si Mang Gardo po yung isang aswang eh.
Naaksidente po kasi ako sa gubat kaya kanina habang nangunguha ako ng mga panggatong, nahulog po ako sa puno ng mangga. Habang kumakain doon kaya nawalan ako ng malay. Nagkataon na nung magising ako ng gabi, naroon ito sa unahan at nag-uusap tungkol sa mga karning kinukuha nila at binibenta. Doon ay nalaman ng lahat na si Manggardo ang salarin sa mga pangunguha ng mga taong bayan at ibinibenta nga sa hindi pa tukoy na lugar. Malalaman namin yan kapag dalandad na itong isa pang aswang. Hinintay naming mag-umaga. Dumami ng dumami ang taong naroon at nakabantay sa mga aswang. At nang magbukang liwayway nga, ay doon namin nakita itong si Manggardo na nagbalik sa anyong tao. At katabi niya, sa hindi namin inaakala at ni sa hinuha, ay hindi sumagi sa isipan ko. Katabi nito ang kapitan ng aming baryo, si Mang Pidyong, ang may-ari ng isang tindahan ng karne sa palengke. Mga sariwang karne at longganisa, tosino ang tinda nito. Ganon na lamang ang pandidiri ng lahat, gawa ng suki sila ng tindahan nitong si Kapitan Pidyong. Parehong patay na ang mga aswang, ngunit ang kilabot na dulot ng mga nalaman namin ay umukit sa isipan ng mga residente. Mabuti na lang talaga at wala akong perang pambili ng karne sa tindahan ni Kapitan, kundi pati ako ay nakakain na din siguro ng tao. Ito ang naging paliwanag kung bakit tila walang pakialam ang Kapitan sa sitwasyon ukol sa aswang na tila napilitan lamang siyang magparonda ng mga tanod dahil sa reklamo ng mga taong bayan. Na kaya pala ganoon na lamang kalakas si Manggardo sa Kapitan, ay tauhan niya pala ito sa pangunguha ng mga karneng itinitinda nila sa palengke. Sa mga naganap po, hindi ko man intensyon ay tila bayani ang tingin sa akin ng mga kabaryo ko. Hindi dahil sa napatay ko ang mga aswang, kundi dahil sa naisiwalat sa baryo ang katotohanan. Tunay ngang sa ating buhay, hindi natin masasabi kung sino ang totoo at kung sino ang nagpapanggap, at hindi sukatan ng tiwala ang tagal ng inyong pagsasama. Dahil kung si Manggardo nga, na ilang taon na naming kilala, maging ang Kapitan ay nagawa pa kaming linlangin, samantalang si Mang Berto, na bago lamang sa aming lugar, ay siya pang naging daan upang makaligtas ako sa kapahamakan dahil sa kanyang lugawan. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ko, Karine. Idagdag ko lamang po na hindi na ako bumalik pa sa poder ng mga magulang ko. Wala na akong naging balita sa kanila. Alam ko pong mali, pero yun na ang napagpasyahan ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Pagpalain po ang inyong channel at nawa ay dumami pa ang mga tagapakinig. Wakas. Hindi madali ang buhay para kay Joseph na maagang nagkapamilya at itinakwil ng magulang. Kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at sumama sa kanyang asawa sa probinsya nito para doon manirahan at magsimulang muli. Wala siyang alam na trabaho bukod sa pagiging tricycle driver, kaya kahit wala na siyang halos tulog, ay nagpapatuloy pa rin siya para may pakain at mabuhay niya ang kanyang mag-ina. Hindi man marangya ang mahalaga, masaya naman sila at nakakaraos naman sa araw-araw. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ang nagiging biyahe ni Joseph. Madami kasing pasahero sa kanilang baryo at sa mga kalapit pa, kaya wala siyang sinasayang na oras para pumasada at kumita ng pera. Lumalaki na din kasi ang kanilang panganay, kaya mas lumalaki na rin
ang gastos dito. Isang linggo ng umaga, araw ng pahinga ni Joseph sa pamamasada. Pagbukas niya ng pintuan, madami siyang nakitang mga pulis at tanod banda sa puno ng akasya sa kabilang sitio. Medyo may kalayuan sa kanilang bahay, pero matatanaw naman sa malayo ang mga kaganapan doon. Nagtaka siya kasi unang beses lang siyang nakakita ng parang may isang malaking aksidente sa kanilang lugar. Ipinagsawalang bahala na lang niya dahil hindi naman siya para makiusyoso pa. Pero nung bandang tanghali, nakita niya si Romel na isa niyang matalik na kaibigan. Naglalakad yun papunta sa kanyang direksyon, kaya hinintay niyang makalapit. Pare, alam mo na yung balita, pare? Hindi. Ano ba kasi nangyari doon? May na-aksidenteng jeep. Huling biyahe na ata yun eh. Walang nakaligtas bukod doon sa isang matandang lalaki na kaagad daw nakatalon bago pa bumangga. Pero pre, paanong nagkaalasog-lasog na katawan ng mga pasahero kung nabangga lang naman sila? Hindi naman yata makatotohanan yun. Pakiramdam ko, may mali talaga eh. Talaga? Nako, nakakatakot naman. Buti hindi ako nadadaan dyan sa sitio Pag-asa tuwing bumabiyahe, lalo na sa gabi. Siguro, aswang yung may gawa ng aksidente dyan. Ayun na nga. Kaso, batas ay batas. Umahanap pa rin ng sospek ang mga pulis at kung sino ang dapat sisihin. Masama nga dyan, mapunta sa driver ang sisi. Patay na nga, may responsibilidad pa. Tingin ko inaantay na lang talagang magsalita yung matandang nakatakas. Tulala pa rin daw hanggang sa ngayon. Sige na pre, mauna na ako. Pinaalam ko lang sa'yo para ingat na lang din ha. Sige pre, salamat ha. Ingat ka din. Pagkatapos ng ginagawa niya sa labas, pumasok na siya at ikinuwento sa kanyang asawa ang nabalitaan. Nagtaka naman siya sa reaksyon nitong parang hindi nagulat at ngumisi lang. Sanay na daw siya sa mga ganoong balita dahil nga doon naman daw siya lumaki at marami daw talagang nananambang sa sitio Pag-asa. Mga matandang aswang daw yun na tinatamad ng lumipad kaya nangaharang na lang para makakain. Sinabihan din siya ng kanyang asawa na palaging mag-iingat sa pag-uwi at huwag hayaang ang kanyang huling biyahe ay papunta o di naman kaya ay palabas ng sitio Pag-asa. Nangako naman si Joseph dahil kahit naman kailan ay wala siyang naging huling pasahero sa sitio kapag gabi at puro umaga lang naman. Kinabukasan ng madaling araw, kakatapos niya lang magkape noon at sasakay na sana siya sa kanyang tricycle nang mapatingin siya sa malayo kung saan tanaw niya ang puno ng akasya. Tumayo ang mga balahibo niya noon nang mapansin ang dalawang maliit na bolang kulay pula. Matatanaw yun sa malayo dahil nagliliwanag yun sa sobrang dilim na paligid. Batid naman niyang malayo yun, kaya naman nilabanan na lang niya ang takot at nagpaandar na para makabiyahe na. Oras ng tanghalian, kumakain siya sa isang karinderya sa kanilang baryo nang makarinig siya ng usapan mula sa dalawang magsasaka. Grabe no, motorsiklo na naman ang nabiktima. Di na talaga ako naniniwalang aksidente ang nangyayari. Ako man pinuputakti na tayo ng aswang sa akasya. Kawawa naman ang mga nabibiktima. Kung pinaniniwalaan lang kasi ng otoridad yung mga aswang na yan, paniguradong matagal nang natigil tong ganitong insidente Kinakabahan na si Joseph noon at buo na ang loob na napagdesisyonang hindi na talaga dadaan sa lugar na yun.
Namumuo kasi ang takot sa kanyang katawan, lalo pa nang makita niya ang mga mata ng aswang noong madaling araw. Bandang dapit hapon na nag-aagaw na ang liwanag at dilim, nang mapagdesisyonan ni Joseph na tumambay sa plaza para maghanap ng kanyang huling pasahero, at sa hindi inaasahan, isang kawawang bata ang lumapit sa kanya at umiiyak. Naiwan daw ito ng kanyang magulang at kailangan niyang umuwi. Balak naman itong ihatid ni Joseph ng libre, pero sa pagkakataong sinabi nito ang sitio Pag-asa. Medyo nag-alangan siya, pero wala naman siyang magagawa at konsensa niya kung iiwan niya ang bata. Iniupo niya ang bata sa kanyang harapan sa manibela para tumahan ito sa kaiiyak at maging komportable sa kanilang biyahe. At saka buong lakas at tapang niyang ipinasok ang kanyang tricycle sa loob ng sitio Pag-asa. Sa una ay ayos naman, ngunit nang makita niya ang puno ng akasya, doon na tumayo ang kanyang balahibo. Kasi ramdam niyang may mali at talaga namang madilim na noon. Nakakarinig siya ng hingal na tila nagmumula sa asong uhaw na uhaw, o di naman kaya ay sa asong ulol. Nagpalinga-linga siya pero wala naman. Nataranta naman nang sumigaw ang bata sa kanyang harapan. Nang mapatingin siya, nakita niya ang isang dambuhalang aso na nakaharang sa kanyang daanan. Ngunit bago pa man makalapit ay kaagad niyang niliko ang tricycle at humarurot pabalik. Rinig niya ang pagtakbo at angil ng nilalang na hinahabol sila ng bata. Awang-awa siya sa bata dahil iyak yun ng iyak at takot na takot. Parehas lang naman sila. Kahit pa nangihina at nanlalambot na ang mga tuhod, pinilit pa rin magpaandar ni Joseph. Napansin niyang wala nang sumusunod, pero nakarinig naman siya ng tinig ng uwak at pagaspas mula sa kanyang itaas. Nakasunod pa rin ang nilalang, ngunit nasa anyong ibon na. Malapit na nilang marating ang sitio kung saan nakatira si Joseph. Wala na siyang pakialam at desididong iuuwi sa kanilang bahay ang bata hanggang sa narating na nga nila ang tapat ng kanilang bahay. Sakto naman, napapasok pa lang ng pintuan ang kanyang asawa na may hawak pang mga damit na tila kumuha pa ng sinampay. Nagtataka ito dahil bukod sa may kargang bata si Joseph ay umiiyak din ito at nagmamadali. Tinulak niya pa ang asawa para tuluyang makapasok sa loob at kinandado ang pintuan. Nakuha pa nitong sumilip sa bintana. Nakita pa nito sa himpapawid ang isang taong ibon na lumilipad papalayo. Batid ni Joseph na yun na nga ang aswang. Nang mapakalma ang sarili, doon na siya nagsimulang magkwento sa mga nangyari. Awang-awa naman ang kanyang asawa sa kanya dahil grabe nga naman ang sinapit nito at ang 4 na taong gulang na batang dala-dala nito. Doon nila nalaman na ang bata ay sinadyang inabanto na ng magulang at ang sitio Pag-asa na sinasabi nito ay ang sitio nila sa kanyang dating tinitirhan at sa malayong lugar pa. Naawa sila sa bata dahil sobrang liit pa, kaya inampun na lang nilang mag-asawa. Kinabukasan, may balita na naman na natambangan sa puno ng akasya. Isang delivery truck daw yun. Hinarangan daw ng aso sa daanan, kaya tumigil at akmang aabutan ng tinapay nang biglang sinakpal ang kanyang kamay. Mabuti na lamang at hindi naputol, kaya nakapagpatuloy pa siya sa pagharurot gamit ang maayos nitong kamay at dumiretso kaagad sa ospital.
Sa sobrang dami na ng insidente sa puno ng akasya, napagdesisyonang putulin ito dahil yun daw ang pinapaniwalaang pinagtitirhan ng nilalang. At hindi nga sila nagkamali. Sa likod ng mayabong na mga sanga, mayroong isang malaking pugad na maraming iba't ibang uri ng buto ng tao. Tila ibon ang nakatira doon at tila wala sa oras na yun. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at hindi na pinaabot ng hapon ang pagputol sa puno. Binantayan nila ng ilang araw kung may mangyayari pang insidente sa sitio Pag-asa. Pero sa awa naman ay wala na. Magmula noon, wala na ring nabalitaang aksidente sa lugar na yun. Sa kasamaang palad, sa kabilang baryo naman may nababalitaan na maraming nabibiktima na umuuwi ng gabi. May isang dambuhalang aso daw kasi ang nangaharang at nangangain ng tao. Pero ang mahalaga, wala na sa kanilang lugar ang nananambang sa puno ng akasya.